kade hakuhan alingin mati halaman na buhay de di kita hang pagyaman makusog atong no tubig no bengag apataneman paugtos-ugtos ho buhay no puso no bawat supeg heya he ho ho heya he ho ho heya he ho ho heya he ho ho heya. Jose Panganiban, a name whispered on the sea breeze, a place where the rhythm of the tides pulses through the very heart of the community. Here where the mountains meet the Pacific, life unfolds in a vibrant tapestry, woven with threads of tradition, resilience, and a strong connection to the sea. This is a land of breathtaking beauty, from the Sentinel Peaks overlooking the coast to the hidden wonders teeming beneath the waves. Coral reefs sheltering a healthy marine life, seagrass meadows, and mangroves standing strong against the tides. Their roots anchoring both land and community. For generations, the fisherfolk of Jose Panganiban have drawn their livelihood and their spirit from these waters. It is more than just a picturesque coastal town. It's a story of transformation, a testament to the power of collaboration, inclusivity, and a beacon of hope for a sustainable future through a strong partnership with the Municipal Farm C. Jose Panganiban has 47,262.40 hectares municipal waters, with 73.14 kilometers shoreline, consisting of 19 coastal barangays. Its ecosystem comprises 2,328.29 hectares of coral reefs, 510.30 hectares of seagrasses, and 494.70 hectares of mangrove areas. Its coastal resources support a diverse range of species such as giant clam, helmet shell, spider shell, limpet shell, sea cucumber, sea turtle, sea urchin, clownfish, sea snail, sea slug, abalone, red seaweeds, and other valuable fish stocks. These sea bounties serve 67% of the municipality's total population of 59,639 that depends on fishing and aquaculture as their main source of living. The true heart of Jose Panganiban lies in its people. For generations, they have lived in harmony with the sea. Fishing is not just a livelihood, but a way of life. Ang salbasyon ay ipakita sa bayan ng Jose Panganiban na talagang zero illegal ang aming barangay. Ang advocacy ko po talaga, masiro ang illegal sana sa nung ako po naging Farm C ay sinikap ko rin po na magawa sana yung aking tungkulin. The municipality of Jose Panganiban has made notable advancements in the sustainable management and development of its fisheries and aquatic resources over the years. Through active community involvement and the powerful partnership with the Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, or the MFARM-C, the municipality has not only revitalized its aquatic resources, but also significantly improved the livelihood of its residents. The Jose Panganiban MFARM-C is an empowered group that serves as an advisory and recommendatory body of the municipal government over the past years. Isa sa dahilan kung ba't nilikas sila sa mundo bilang maging steward ng ating dagat. Kaya ang paniniwala natin, kinakailangang suportahan ang ating mga mangingisda so that meron tayong bantay sa ating karagatan. Kasi alam mo, nakakalungkot sa Pilipinas, yung iba ang tingin sa karagatan parang basurahan.
In the case of Jose Panganiban, hindi po. Yaman dagat yan, bigay sa amin ng Diyos. Kaya sama-sama namin pinagtutulungan na malinis. Kailangan palakasin ng gobyerno ang ugnayan sa sektor ng mangingisda sa pamamagitan ng M-Farm-C. Ganong kahalaga ang existence ng M-Farm-C sa isang bayan. Kaya dito po sa Panganiban, napakagaan nung ganong layunin o advocacy na maipatupad namin dahil meron nga kaming M-Farm-C na katuwang sa lahat ng aming aksyon patungkol sa pangangalaga ng ating karagatan. Kami po ay naniniwala ng isang matatag na pagsasamahan ng M-Farm-C at ng Sangguniang Bayan upang maipatupad ang mga kailangang ordinansa para mapalakas at maitaguyod ang kapakanan ng ating mga fisher folks at ng ating M-Farm-C. Suggestion ng aming M-Farm-C ay naglabas din kami ng isang ordinansa. Establish kami ng aming fish sanctuary sa aming mga karagatan dito sa Jose Panganiban. Composed of registered fisherfolk and organizations, the Council provides invaluable support for the conservation and protection of fisheries and aquatic resources that gets full support from the local government. Lahat ng programa para sa M-Farm-C ay 100% na sinusustain ng aming LGU at pag sinabi naman po talaga ng M-Farm-C ay nandun po talaga yung 100% na tulong ng aming LCE. Kunyari may isang program na i-implement at kulang kanilang pundo, talagang naghahanap po kami ng i-augment or i-realign para maisakatuparan lang ang pundong ito para sa aming para sa M-Farm-C. Tupad, marami kaming naipagawang mga ordinansa tungkol po sa pangisdaan. Kaya po sa panahon na ito ay naging maayos po ang aming mga ginagawa, lalo na po sa mga activity na sinasamahan ko ang mga fisher folk sa kanilang mga nagiging problema na idinudulog sa amin at yun po ay naibibigay namin ng maayos na naidudulog namin sa lahat ng mga ahensya na dapat naming lapitan. At ngayon po ay magkakaroon kami ng mga activity tungkol sa paglilinis, tungkol sa pagtatanim ng mga bakawan, at yung pong mga project na hinihiling sa amin ng mga grupo ng samahan ay nai-recommend po namin ito sa iba-ibang ahensya na yun po ay nabibigyan sila ng mga lambat na pang fish cage, pangki, kawil at mga bangka na kanilang kailangan. At noon nga po ay nagkaroon kami ng isang award sa national na tungkol sa yung pagtatanim ng bahura. Yung pong natanggap namin doon ay pinagawa po namin ng 50 units na fiberglass na mayroong makina at yung po ay naipamigay namin sa tatlong samahan na tig-10 at yung pong natirang 20 piraso ay binigay namin sa ibang lugar na nangangailangan din ng mga bangkang yun. Nakita namin na maganda yung naging takbo ng aming mga proyekto. So muli namahagi ang M-Farm-C katuwang ng BIPAR ng mga lambat. At yun ay naipamahagi din sa lahat ng mga coastal barangay. At yun na simulan nila na ang pakiusap nga namin sana ay ituloy-tuloy na nila yung mga lambat na yun na panimula. Na ituloy-tuloy nila pagyamanin kasi malaking tulong yun sa binigay ng ating gobyerno. Sa tulong ng M-Farm-C at sa pamamahagi nila sa amin ng mga gamit, pinagyaman ko po yung mga pinamahagi nila sa amin. So nakikita nila sa barangay
sinikap ko, nag-fish cage kami. Sa tulong ng BIFAR, binigyan kami ng fish cage yun sa aming samahan, sa samahan na nagkakaisang mga isda ng Salvacion. At pinagyaman namin yun. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy yung aming pagpifish cage at nakita sa barangay na yung advocacy na talagang kinakailangan kong sustainable para sa aking pamilya, tuloy-tuloy ginamit ko yung pagpifish cage at hanggang ngayon, pifish cage kami. Driven by its strong commitment, the Local Government Unit or LGU, in partnership with the MFARM-C, spearheaded initiatives to effectively manage coastal and fisheries resources. Their combined dedication boosted efforts to restore the degraded marine life, damaged by unregulated and illegal fishing. Ngayong bantay dagat na po ako, dati hinahabol-habol nila ako dyan, ngayon ako na po ang nanghahabol. Maraming ang nagagalit, maraming natutuwa. Siyempre, ay, si Francis Anya, nakakatakot Anya yan. Alam Anya lahat ang location ng mga ano natin, pinupuntahan. Kasi, doon din Anya naglalat sa linalautan natin, kaya natatakot na rin sila. Sa ngayon, yung mga bantay ay yung mga maglalaot na ilegalista, kapag ako'y nalalaman nila nagpapatrol, ay, nakakatakot Anya. Huwag na tayo Anya maglaot. Si Francis naman Anya magpapatrol, sureball na naman ang tayo, mahuli na naman tayo niyan. This collaborative approach demonstrates the power of proactive governance and community engagement in addressing environmental challenges. The MFARM-C Jose Panganiban played a significant role in the transformation of its resource users. For them, protecting the ocean is a shared responsibility. Doon ko naunawaan ang lahat patungkol sa ginagawa ng aking ama. Doon ko naunawaan kung bakit madalas hindi namin siya makasama. Madalas nasa ibang lugar siya. Madalas lagi siyang pinapatawag. Nagigising na lang ako. Wala siya sa bahay namin. Comprised of registered fisherfolk and organizations, the MFARM-C's strong alliance with the local government has been invaluable. On the front lines of conservation are the MFARM-C's deputized Bantay Dagat, from the initial 17 Sea Guardians in 2022 to today's force of 23. They diligently monitor the municipal waters, ensuring that fishing activities adhere to the law and protect the delicate balance of the ecosystem. Nagpatawag po ako ng isang pagpupulong sa council ng MFARM-C at gusto kong maipabatid sa lahat ng coastal barangay yung tungkol doon sa napag-aralan kong sa seminar tungkol doon sa pag-aminda ng bagong batas ng National Ordinance na tungkol doon sa 10654. So, nag-isa-isa po kami ng barangay, ay ng isang mga coastal barangay at doon po sa barangay na yun, ipinaliwanag namin kung ano yung kahalagahan at ano yung pagkakaiba ng 8550 na batas at saka yung 10654. Gawa ng Participatory Coastal Resource Assessment Training o PCRA na naglalayon na magkaroon ng sense of ownership and responsibility ang ating mga fisher folks sa pamamagitan ng kung paano nila i-assess at epektibong i-manage ang kanilang respective coastal resources. Sa pamamagitan ng Capacity Enhancement Initiative na ito, ang LGU, katuwang ang MFARM-C, ay sumusuporta hindi lamang sa pagsisiguro ng hanapbuhay ng ating mga fisher folks, gayon din ang pangmatagalang efforts patungkol sa protection and preservation ng ating coastal ecosystem. Ang BIFAR ay buong suporta na nagbibigay ng anumang ayuda na alam nating kailangan nila, lalong-lalo na sa pagbantay o pag-oversee ng ating mga karagatan, particularly yung ginagawa ng ating mga konseho ng FARM-C na law enforcement, yung
pagbibigay ng hanap buhay or yung livelihood sa kanilang mga miyembro o member ng konseho at tinitingnan din ang kalagayan ng mga kapwa mangingisda sa kanilang lugar. The MFARM-C also helps in gathering data on fish stocks and aquatic resources, marine mammal and sea turtle stranding responses, and conducts fish sampling and market denial. The LGU and MFARM-C's shared commitment to marine resource protection is evident in the comprehensive approach to coastal management. From establishing marine protected areas and restoring mangroves, to implementing solid waste management programs, these efforts have resulted in greater compliance with environmental laws and a significant increase in fish catch in 2022 to 2023. This positive trend highlights the importance of these resources for local livelihoods, especially after previous years of declining catches due to unsustainable practices. The partnership also provides alternative livelihood opportunities to support fisherfolk and reduce economic dependence on coastal resources for fishing. Kami po ay beneficiaryo ng sewage project ng BIPAR at po ay malaking tulong po sa aming asosasyon at lalong-lalo po sa aking mga member. At lalong-lalo po malaking tulong po sa anak ko po na nag-aaral. To further bolster protection, Jose Panganiban has joined the Jose Panganiban Paracale Vincents Marine Protected Area Network, or the JOPAR Vince MPAN, uniting with the DENR, DABFAR, DOST, law enforcement agencies, academe, and the provincial government to effectively manage MPAs across 3 municipalities. Marine protected areas became sanctuaries for life, allowing fish populations to recover. The strong linkages with the local non-government organizations, academic institutions, and various government agencies have been invaluable in enhancing the effectiveness of environmental protection and resource management efforts, ensuring a more holistic and sustainable approach to coastal and marine conservation. Dito po sa Jose Panganiban ay partners po natin sa pag-maintain ng order sa ating pong municipal waters. So, sa katunayan niya po, based on records, ang ating pong police station, hindi po kami naka-encounter ng mga dynamite fishing at saka yung mga activities sa municipal waters natin na nakakasira sa ecosystem ng ating maritime. Dahil po yan sa pagmamonitor at saka pagbibigay po ng tamang intelligence ng ating mga MFARM-C. A research project in collaboration with the academe is the ProTech, a seaweed project spearheaded by the Camarines Norte State College Institute of Marine Fisheries and Sciences, or the CNSC-IFMS. Pangalagaan hindi lamang ang kabuhayan ng aming mga mangingisda, kung hindi para maprotektahan at ma-preserve rin yung kagandahan ng likas na yaman, lalo na ng karagatan sa bayan ng Jose Panganiban. Sa ngayon po ay nagkakaroon kami ng mga tinatanggap na mga biyaya mula sa pamumuno po ng aming MAO na si Ma'am Tenten de Leon tungkol doon sa budget na aming napapakinabangan hanggang sa ngayon po. At annual po ay tumataas ang budget na ito. Sa kasalukuyan po ay nagkakaroon kami ng budget na 200,000 plus para doon sa ginagawa namin din na 50% na ibinibigay sa amin ng binabayad ng mga mangisda doon sa kanilang pagpipermit sa mga bangka. Ang 50% po nito ay binibigay sa FARM-C na siya naman namin ginagamit na pang-ayuda doon sa mga bangka na hindi po sinasadya na kahit na walang bagyo ay nagkakaroon ng mga pagkasira yung kanilang bangka, at yun po ay naibibigyan kaagad namin. Tumbas kaunti ay nababahagi na namin sila upang makapag-repair sila kaagad ng kanilang
bangkang pamalakaya. Beyond immediate relief, the LGU invests in long-term solutions, offering alternative livelihoods like aquasilviculture and fish farming. The MFARMC exhibits inclusivity by recognizing the critical role women play in the council. They actively involve women in decision-making processes and program implementations. Naghahayuma din po ka ng mga ganito lambat. Siyempre ma'am, yung mga lalaki, pag dumating sa may mga nyugan din po, baga, nagkatrabaho sa nyugan. Imbis po yung mga lalaki na maghayuma, ginagampanan po ng mga babae yung paghahayuma. Kaya halos man po, maalam magsipaghayuma kahit papaano ay talaga pong kami ay nagsisikap din na makatulong sa kanila. Naghahayuma. Minsan po, pag wala yung lalaki at nasa bundok, nagkukupra, nagpapandaw din po ng baklad. Namamandaw din sila ng baklad. Kaya talaga naman pong yun po yung aming mga naiitulong bilang isang babae sa aming Padre de Pamilya. In recent years, the LGU has recognized the urgent need to address the housing need faced by displaced fisherfolk and other marginalized sectors of the municipality. These sectors are often vulnerable to natural disasters, environmental degradation, and impacts of industrial activities. They are frequently at risk of losing their livelihood and their home. In response, the LGU launched a comprehensive housing project designed to provide sustainable and secure settlements for these vulnerable sectors. The project received significant support and assistance from the MFARMC, benefiting local fisherfolk and promoting long-term resilience with these communities. The fisherfolk settlement is in Sitio Spurline, Larap, Jose Panganiban, where fisherfolk families from various coastal barangays have now found new homes. Working together, the LGU and the MFARMC implemented programs that support the indigenous people or the IP community. The Manide tribe, situated in Sitio Calibigajo, Osmeña, Jose Panganiban. The LGU collaborated with the various government agencies, organized training programs to enhance the skills and knowledge of the IPs in sustainable agriculture, fishing practices, and resource management. PAMC ng Jose Panganiban na nakasuportahan ni Kawili ang ginamit para yung mga lambat na yun. Kaya hindi namin alam yung mga ganung gawa, pero may nakatulong ang Jose Panganiban na si Kawili nga po ang tumulong sa amin para maghayuman ng lambat. Kaya kami una-una nagpapasalamat sa suporta dito sa aming komunidad kasi talagang nakatulong din kahit para paano. Kami po nagpapasalamat sa Jose Panganiban sa MFARMC ng Panganiban at Kawili na nagsuporta sa amin para may yung mga naibigay na tulong sa amin ng mga lambat. The MFARMC has launched the Bayanihan sa Tribo project. The MFARMC has capacitated the community to mend nets, empowering the tribe with valuable skills, promoting self-reliance and sustainable fishing practices. A housing project through the National Housing Authority, or the NHA, coined as Belay no Mamanide, a Jose Panganiban IP housing project, was also established, where a total of 35 housing units were awarded among the Manides to provide secure and sustainable living conditions. This joint initiative of the LGU and MFARMC supports their socio-economic stability and helps to improve the quality of their living situation while preserving their cultural heritage. Yung pong sa pangisdaan, hindi po pwedeng mawala because napakalaga po ng papel nila sa bawat mamamayan po natin. Considering na ang bayan po ng Panganiban ay isang coastal town, definitely talaga napakaramay po naming kababayan ang nabubuhay at umaasa sa mga pangisdaan. The LGU, together with the MFARMC,
currently work on formulating various development plans, such as the Marine Protected Area Management Plan, Mangrove Area Management Plan, and the Integrated Coastal Resource Management Plan, which are crucial framework for the sustainable development, protection, and conservation of the fisheries and aquatic resources. These plans shall be aligned with the commitment on improving the livelihoods of the fisherfolk, preserving marine ecosystems, and promoting responsible resource co-management. The outstanding impact and accomplishments of the municipality of Jose Panganiban in terms of governance and management of its fisheries and aquatic resources and environment have earned numerous awards and recognitions from prestigious award-giving bodies such as DENR's 3rd Gawad Ibakahuan Best Mangrove Award 2024, First Runner-Up Regional Category. The BIFAR Malinis at Masaganang Karagatan or MMK Award in 2022, 3rd Runner-Up Regional Category. The Gawad Kalasag Seal of Excellence in 2023, Fully Compliant. And the Outstanding Municipal Fisheries and Aquatic Resource Management Council or MFARMC 2023, Provincial Category. Dati-rati nung ako Vice Mayor at nung aming Mayor pa si Governor Dong, ang tagline namin ay alay sa Diyos, alay sa bayan. But when I assumed as Municipal Mayor in 2019, hindi ko tinatalikuran yung ganun tagline pero dinagdagan natin ng we rise by lifting others. Sapagkat dapat yun ang maging prinsipyo ng mga nanunungkulan. Tayo sa gobyerno, hindi pa maaaring umangat kapag pababayaan natin ang nasasakupan natin. Ang pangarap po natin sa aming karagatan with my partnership with the MFARMC, ang dagat namin maging malinis, masustain ang ito, manatili ang pagiging malinis ito, at maging produktibo o dumami ang ani dito para maging sustainable at maging matibay na pinanggagalingan ng pagkain at kabuhayan ng ating mga maliliit na mga mangingisda. At tinitingnan natin yon within the next 5 years or 10 years, pangarap natin na ang dagat bilang biyaya ng Panginoon ay makatulong sa ating mga mangingisda. Doon na papasok yung we rise by lifting others. Ang pag-angat sa ating mga mangingisda, eventually, mararamdaman natin yan at ang pamahalaan at ang lipunan aangat din at magkakaroon ng kaunlaran. Ito po ang isang matatag na pagpapatunay na balikatan ng MFARMC, ng LGU, ng national na siya naming pinakikinabangan ngayon. From the roots of the mangroves to the sails of the fishing boats, Jose Panganiban whispers a tale of triumph. The successful journey of the partnership between the local government and the MFARMC is a story not only written on awards, but on the bounty of its waters and the commitment of its people to sustainable practices. This is a story of what collective action can achieve. Undoubtedly, Jose Panganiban is more than just a picturesque town. It is where the symphony of the sea harmonizes with the enduring spirit of its people, and a beacon of hope for a sustainable future. Makusog atong no tubig no bengag apataneman paugtos-ugtos subuhay no puso no bawat supeg